Sinabi naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na kaya iisa pa lamang ang inilabas na artist sketch ng isa sa mga suspect sa Davao City Blast ay dahil kailangan pa umano nilang kunin ang lahat ng impormasyon mula sa mga testigo. May report si Waywaya Macalma. Inamin mismo ni PNP Chief Police Director General Ronald de la Rosa na hirap pa din silang matukoy ang mga suspect sa nangyaring pagpapasabog sa Davao City. Anya, kung sagrado ay nasa 4.5 pa lamang ang kanilang nagagawang investigasyon. Ito ay ilang araw matapos ang pagsabog sa night market sa Davao City. Paliwanag rito ni de la Rosa na hanggang sa ngayon kasi ay hindi pa nila nakukumpleto ang lahat ng mga impormasyon na mula sa mga witness sa pagsabog dahil nananatiling ginagamot ang ilan sa kanila na karamihang naging biktima. Iisa pa lamang kasi ang nagagawang artist sketch ng mga investigador na kung saan apat ang kanilang tinitignan na persons of interest. Masasabi lamang anya na 10.0 ang grado sa investigasyon kapag nakilala na nila ang mga suspect at naaresto na ang mga ito. Ngunit anya, malaki din ang posibilidad na ang nasa likod ng pambobomba ay ang grupong Abu Sayyaf na kung saan ang mga naging estudyante ni Zulkifli Binhir o alias Marwan ang gumawa ng bomba. Ang pinagbasehan doon yung trademark ng IED na mortar round. So, yun ang pinakabasehan nila. And iba yung trademark ng ibang grupo. Meron ding ibang kanya-kanyang ang tawag niyan, yung signature. Kanya-kanya signature, yung mga bomb maker. So, yung ganoon na signature, it can be traced back to the Central Mindanao area wherein maraming naturuan si Marwan doon ng transfer of technology to training. Marami siyang naturuan doon. Pero bukod dito, marami din silang tinitignan na grupo na nasa likod ng pambobomba. Ito ay ang grupong Ansar al-Khalifa Philippines, Maute Group at Narco Terrorism. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.